Yo! What's up mga kachismoso at kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung pagbibigay babala ni PBBM sa darating na malaking rally ngayong November 30 kung di ako nagkakamali. So maraming nag-react ng mga Pilipino about dito, pero syempre may palaisipan sa video na to kung talagang totoo nga bang sincere ang ating presidente. Alright? So yun ang ating pag-uusapan ngayon. And once again po, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel. And sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So without further ado, umpisa na natin to. Let's go! So, ayun na nga mga kaibigan. So, naglabas ng video ang ating Pangulo patungkol sa mga taong sasali sa mga mag-arali ngayong November. Alright, so binigyan niya ng babala. So ngayon, hayaan ko na panoorin niyo muna yung video na ito. Let's go. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kung minsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage, what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and then that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? So yun na nga mga kaibigan, ano nga ba ang rally? At bakit ito ginagawa ng mga Pilipino? Siyempre, for sure, hindi naman magkakaroon ng mga rally katulad nito. Actually, hindi nga lang ito yung una simula nung umupo si PBBM. Mas lalo na, nagkaroon ng mga malakihan or malawakang rally or protesta simula nung nag-leak yung issue patungkol sa flood control na kagagawan ng mga nakaupo sa loob ng ating gobyerno. Na napakaraming nakawan. At syempre, at ang iba sa mga sangkot dito is malalapit pa dito kay PBBM. Alright? So once again, ano nga ba ang rally? Bakit ito ginagawa? Para maintindihan ng maraming Pilipino. Alright? So kung bakit hindi ito mapipigilan ni PBBM. Alright? Ang rally ay may malaking importansya. Lalo na sa larangan ng demokrasya, lipunan at karapatan ng mamamayan. Alright? So may karapatan tayong mag-rally. Lalo na kung may mga nakikita tayo katulad ng mga nangyari nga patungkol sa flood control na yan. So pagpapahayag ito ng saloobin at karapatan sa kalayaan sa pananalita.
Ang rally ay isang paraan para marinig ng pamahalaan at ng publiko ang opinyon, hinaing o panawagan ng mga mamamayan tungkol sa iisang issue. So ano nga ba? Saan nga ba at ano nga ba yung pinagmulan ng mga rallying ito? And take note hindi lang ito yung unang rally. Ang dami ng malakihang rally or malawakang rally ang nangyari. Kamakailan lang. Ngayon November 30, magkakaroon po ulit. So ano nga ba, 'di ba? Dahil yun sa mga nakawan sa gobyerno na ako bilang sample ko na lang po yung sarili ko, no, bilang isang normal na empleyado na kahit na mayroon ng issue sa nakawan sa kaban ng bayan is patuloy pa rin kaming kinakaltasan ng napakalaking tax sa aming sahod. So bakit hindi or bakit nila pipigilan yung mga Pilipino maraming sitwasyon na ganito, maraming baho ang nailitaw or lumabas, lalo-lalo pa yung malalapit dito kay PBBM. So ano yung sense, ba't niya pipigilan yung mga tao? Karapatan ng mga Pilipino yan. At nagtataka lang ako bakit niya sinasabi na baka magkagulo, baka may balak nga. Baka mangyari yung katulad nung way back 19 something. Nung nangyari nga, nagkaroon din ng rally sa panahon din ng kanyang tatay, no? Si Senior. Alright? Na baka isadyain na magkaroon talaga ng gulo para mailihis na naman yung issue. So yan po ang ating babantayan mga kaibigan, especially kayo rin po mga nanonood, So baka mamaya kasi ang mangyari dyan, sadyain talaga nila na magkaroon ng mga disgrasya sa rally na yon. Tapos, for sure, ang tactic nila dyan is ililihis ang focus ng tao palayo sa issue ng flood control papunta sa ibang issue na naman. Kung mapapansin nyo, hanggang sa ngayon is wala pa rin talagang nananagot ng mga malalaking tao na nakaupo sa loob ng gobyerno na ikinanta na mismo ng mga kontraktor, ng mga sangkot sa nakawan sa kaban ng bayan. So pagpapakita ng pagkakaisa itong rally na ito. Sa pamamagitan ng rally, ipinapakita ng mga tao na marami silang nagkakaisa sa isang layunin, paniniwala o pinaglalaban, tulad ng laban para sa karapatan, sahod o katarungan. Yun po yung isa sa mga essence kung bakit nagkakaroon po ng rally. Kaya hindi natin talaga mapipigilan kung ano ang gusto ng maraming Pilipino. Dahil syempre hindi biro ang nagawa nilang nakawan dahil sa mga flood control na yun. At for sure hindi lamang po yung flood control. Hindi pa kasi lumilitaw yung iba. 'Di ba? So dito once again ika-clarify lang po natin, wala tayong kulay na itinataas sa channel natin. And aminado ako, sumuporta ako dati kay PBBM. Pero di ko in-expect na magiging ganito. So itong channel natin is eye-opener to para sa lahat. Na dapat huwag lang tayo porket nakasuporta tayo sa ganitong kulay, susuportahan natin kahit na alam naman nating mali. Kailangan dun po tayo sa tama. Ito pa. Ito ay pagpapaigting ng kamalayan ng publiko. Nagiging paraan ito para ipaalam sa mas maraming tao ang mga isyong hindi nabibigyan pansin o tinatago ng publiko or sa publiko. Ito yung mga tinatago ng mga katulad yung mga nasa Senate na nagkakampihan sa loob. Kaya nga hanggang sa ngayon wala pang nananagot na mga matataas na tao na kung sino pa yung mga parang yung pinaka-head talaga nila, which is ibinulgar na. Hindi ko na kailangan pang i-mention yung pangalan nito pero alam nyo na. 'Di ba? So, ito pa, pananagot ng mga nasa kapangyarihan. Ang rally ay nagsisilbing paalala sa mga leader ng bansa na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan at tungkulin nilang pakinggan ang boses ng bayan. Kaya nga nag-rally kasi nga walang nangyayari, walang nakikitang nananagot sa isyong ito. Kaya kung bakit maraming Pilipino nagaling pa sa iba't ibang probinsya ang nagkakaisa para mag-create ng mga rallying ganito.
Tapos, mapipigilan ba natin sila? Siyempre, hindi. Ano? Pagtutulak ng pagbabago. Maraming mahalagang pagbabago sa lipunan. Tulad ng karapatang pantao, patas na sahod, o reformang panlipunan. Ang nagsimula sa mga mapayapang rally. Alright? So maayos naman din ng rally kung wala rin talagang ibang sumasali na ng gugulo. Meron kasi ang nangyari gaya ng nakikita natin sa mga rally ng mga nakaraang buwan. May mga kanya-kanyang rally na mga ipinaglalaban, iba-ibang kulay ang itinataas. Hey, people of the Philippines! Magising na po kayo kung gusto nyo pa na umangat ulit ang bansang Pilipinas. Hindi sa bawat kulay or sa bawat sinusuportahan natin doon tayo aasenso. Hindi dapat magkaisa ang buong Pilipino. Kung ano yung tama, dapat mag-stand tayo. Kung nakikita nating mali is mali. Kahit nasabihin natin sinusuportahan mo siya, pero nakitaan nating mali, dapat maging open tayo doon. Wag natin i-close yung mind natin na pinagkakatiwalaan ko to, idol ko to, kaya kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Dapat hindi po ganun, mga kaibigan. Meron tayong knowledge. Yes, matatalino po tayo mga Pilipino. At hindi lang po yun. Naniniwala rin ako na lahat ng Pilipino ay mayroong wisdom at free will. Hindi po kailangang kontrolin tayo or bayaran para lang manatili tayo sa kanila kahit na alam na natin na ninanakawan na tayo. Tulad ng mga nangyayari ngayon sa mga bagyo, ang daming mga tao ang nagsasuffer. Hindi lang po dito sa Luzon. Even ito lang, lately, yung bagyo sa Cebu. Tapos ngayon, this week, may parating na naman na isang malaking bagyo. Typhoon na naman. So, anong mangyayari? So, parang hindi na nakaka-proud na yung nabawasan yung dignidad ng Pilipino dahil sa issue na yan. Kung nung nakarang administrasyon, kilalang kilala yung mga Pilipino sa ibang bansa bilang may matapang na leader. Kinabiliban ito ng iba't ibang bansa. Even na-experience ko yan dahil laging OFW rin ako. At pag nalaman ng mga ibang lahi na ako ay Pilipino, talagang taas noo sila kasi nga kakaiba ang presidente natin. May kamay na bakal. So yun lang nakakalungkot na umabot tayo sa ganito. Pero take note mga kaibigan, bantayan po natin ang mga pwedeng mangyari at wag po natin hayaan na tuluyang may lihis ng mga nakaupo sa gobyerno yung ating mata sa issue na dapat talagang tutukan, which is yung mga isyong nakawan sa flood control. And for sure, hindi lamang po sa flood control lalabas pa yung iba. Marami pa pong mga nakawan ang may ilalabas. Alright? So, kailangan malaman natin yan. Kaya dapat magkaisa po tayo mga Pilipino. And I think hanggang dito na lamang muna po itong vlog ko nito mga kaibigan. Kung ano po yung thoughts po ninyo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba sa comment section natin. And once again, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga ina-upload na mga videos dito sa ating YouTube channel. And sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page natin at yung ating TikTok account. So guys, see you on my next vlog. Bye!